Good day, future nurses. Welcome to our video lecture about first aid for dog bites and rabies prevention. So, in this session, we will learn the proper immediate management, the importance of rabies prevention, and the role of health providers or healthcare providers in protecting patients and the community. Remember, early knowledge and correct action can save lives. So, let's begin and learn together. So, ang first aid for a dog bites ay isang importanteng topic under the public health because dog bites are not only simple wounds, okay? So they can become a serious health concern because of possible infection, the tetanus, and most importantly, the rabies, okay? So based on the WHO or the World Health Organization guidelines, the priority after a dog bite is immediate and proper wound management, assessment of exposure category, and timely prevention through post-exposure prophylaxis or yung tinatawag nating PEP. So ang goal natin ay hindi lamang gamutin ang sugat, kundi maiwasan ang complications na maaaring magdulot ng life-threatening disease. So our objectives, by the end of this session, you will be equipped not only with knowledge but also with practical skills to protect yourself, your family, and your community from the dangers associated with dog bites. For this lecture, we'll guide you through the types of dog bite and how they affect the body, the correct immediate first aid response to reduce complications, infection risk and the role of tetanus protection, the importance of rabies prevention and vaccination, observation guidelines for suspected rabid animals, and safety considerations regarding anti-rabies vaccinations. Okay. Dog bite are commonly public health concern that can happen to anyone from playful nips by pets to serious attacks by stray or aggressive dogs. Okay, so ang dog bite ay isang common public health concern dahil kahit sino ay maaaring makaranas nito. So hindi lamang ito nangyayari sa mga taong nakagat ng stray dogs, ganon. So maaari rin itong mangyari sa sariling alagang aso kahit playful lamang ang kagat. So may mga pagkakataon na ang kagat ay accidental lamang. Okay, ngunit maaari pa rin itong magresulta sa exposure sa saliva ng aso. Kaya lahat ng dog bites ay kailangang seryosohin at ma-assess ng tama. Okay? So while some bites may seem minor, they can still lead to serious health risks such as infection, tetanus, or even rabies. So, a deadly but preventable disease. So, kahit maliit ang kagat o scratch, hindi ibig sabihin na wala ng panganib. So, ang maliit na sugat ay maaari pa rin pasukan ng bacteria or rabies virus kung ang aso ay infected. Okay, so rabies is deadly but preventable, meaning maaari itong maiwasan kung maagapan sa pamamagitan ng tamang wound washing, vaccination, at timely medical consultation. Kaya hindi dapat hintayin na lumala ang sugat bago humingi ng tulong. For the rabies overview, viral disease affecting brain and nervous system. So, ang rabies ay isang viral disease na pangunahing umaatake sa central nervous system, lalo na sa brain at spinal cord. So, kapag nakapasok ang virus sa katawan, unti-unti itong dumadaan papunta sa nervous system hanggang maapektuhan ang brain function. So, dahil dito, nagkakaroon ang pasyente natin ng neurological symptoms tulad ng confusion, difficulty swallowing, abnormal behavior, at paralysis. Okay? So, spread through saliva of infected animals, mainly dogs, 99% case. Okay? So, ang rabies virus ay nalilipat sa pamamagitan ng saliva ng infected animals kapag ito ay nakagat o napunta sa open wound, sa mucous membranes o sugat. So, dogs remain the main source of human rabies cases worldwide. So kapag may exposure sa aso na may possible rabies, kailangan agad itong ma-assess at hindi dapat ipagwalang bahala. Okay, next, once symptoms appear, almost always fatal. So kapag lumabas na
ang clinical symptoms ng rabies, ang chance of survival ay napakababa at ang disease ay halos palaging nagiging fatal. Ito ang dahilan kung bakit ang rabies management ay nakafocus sa prevention bago pa magkaroon ng symptoms. Okay, so ang pagbabakuna pagkatapos ng exposure ay hindi paggamot sa symptoms, kundi protection para pigilan ang virus bago ito makarating sa nervous system. Okay, and next is immediate first aid and post-exposure prophylaxis or yung PEP save lives. So, ang mabilis na paggawa ng first aid at pagpunta sa healthcare facility para sa assessment at PEP ay maaaring makapagligtas ng buhay. So, ang PEP ay binubuo ng wound care, rabies vaccine at sa ilang exposures sa rabies immunoglobulin or yung RIG. Okay, so hindi dapat maghintay ng symptoms bago kumilos dahil kapag nagsimula na ang symptoms, wala nang effective treatment para sa rabies. Okay, for the WHO exposure categories, Category 1, touching, feeding, leaks on intact skin, no treatment. So, ang Category 1 exposure ay itinuturing na no risk exposure dahil walang break sa skin at walang direct entry point ang virus papunta sa katawan. So halimbawa nito ay yung paghawak sa aso, pagpapakain o pagdila ng aso sa intact skin o balat na walang sugat. So dahil walang open wound kung saan maaaring pumasok ang virus, rabies vaccine is usually not indicated. Ngunit kailangan pa rin obserbahan ang sitwasyon at panatilihin ang proper hygiene pagkatapos makipag-contact sa hayop. Next, the category 2, minor scratches, nibbling without bleeding. So, you can wash and have your vaccine. So, yon ang category 2 exposure ay may involvement na ng skin injury kahit minor lamang. So kasama dito ang light scratches o nibbling na walang pag-bleed ngunit maaaring magkaroon ng break sa balat. So kahit maliit ang sugat, maaaring magkaroon ng possibility ng virus entry dahil ang rabies virus ay maaaring nasa saliva ng infected animal. Kaya ang recommended action ay agad na paghuhugas ng sugat gamit ang soap at running water at pagbibigay ng rabies vaccine ayon sa assessment ng healthcare provider. That is our category 2. For the category 3 naman, bites or scratches with bleeding, saliva on mucosa or yung broken skin, but contact. So, you need to wash, vaccine, plus the rabies immunoglobulin or yung tinatawag nating RIG. Okay, so yun yung category 3 exposure ang pinakamataas na risk category dahil may severe exposure na sa virus. So kasama rito ang kagat na nagdudulot ng pag-bleed, so malalim na scratches, pagdikit ng saliva sa sugat o mucous membranes tulad ng mata, bibig at ilong at butt exposure. So dahil mataas ang possibility na makapasok ang virus sa katawan, kailangan ng immediate wound washing, rabies vaccine at rabies immunoglobulin or yung tinatawag nating RIG. Okay, so ano ang RIG? So ang RIG ay nagbibigay ng immediate passive protection habang hinihintay na gumawa ang sariling antibodies ang katawan mula sa vaccine. Okay, look at the picture on the screen. So category 1 yan. So walang panganib. Category 2 yan, panganib na magkarabis. Then yung category 3 is mataas na panganib. Okay?
Yan. So, immediate first aid, wash wound with soap and running water, not less than 15 minutes. So, itong pinaka-importanting unang hakbang pagkatapos makagat ng aso. So, ang paghuhugas ng sugat gamit ang sabon at running water ng hindi bababa sa 15 minutes ay nakakatulong alisin ang laway or yung dumi at posibleng rabies virus na nasa wound area. So, hindi ito simpleng paglilinis lamang. So, ito ay isang scientifically proven first aid measure na makakatulong bumaba ang risk ng infection at rabies transmission. Next, apply iodine I should say, or alcohol. So pagkatapos hugasan ang sugat, maaaring lagyan ng antiseptic tulad ng povidone iodine upang makatulong pumatay ng microorganism. So, ang alcohol ay maaari ring gamitin, ngunit maaaring masakit ito lalo na sa open wound. So, ang pinaka-importanting step ay ang proper and immediate washing and yung antiseptic ay supplemental lamang at hindi ito pinapalitan ang wound washing. Next, keep wound open. So sa maraming kaso ng animal bites, hindi agad dapat isara ang sugat lalo na kung mataas ang risk ng contamination. So ang pag-close ng sugat ay maaaring mag-trap ng bakterya at magdulot ng infection. So ang healthcare provider ang magde-decide kung kailangan bang tahiin ang sugat, depende sa location, depende sa depth, depende sa condition ng wound. Okay? Next is avoid irritants like paglalagay ng chili, garlic, and vinegar. So may mga traditional practices na gumagamit ng chili, garlic, vinegar o iba pang home remedies sa sugat. Ngunit class, hindi ito recommended dahil maaaring ma-irritate ang tissue at mapalala ang injury. So maaari rin itong madagdagan ang risk ng infection at madelay ang tamang medical management. So, the best first aid remains proper washing and seeking professional medical advice. Okay, lastly, first aid alone is not enough. Mahalagang maintindihan na ang pagwawash lamang or paghuhugas lamang ng sugat ay hindi sapat lalo na kung may possibility ng rabies exposure. So, ang first aid ay unang hakbang lamang upang mabawasan ang risk. Ngunit, kailangan pa rin ng assessment ng healthcare professional para malaman kung kailangan ng rabies vaccine or yung rig, yung antibiotics o tetanus protection. So, never assume na safe na dahil maliit lamang ang sugat. Next, the 10-day observation rule. So, observe biting dog for 10 days if healthy and available. So, kung ang aso na nakakakagat ay available at mukhang healthy, maaari itong i-observe sa loob ng 10 days ayon sa WHO recommendation. So, ang observation ay ginagawa upang makita kung magkakaroon ng signs ng rabies ang aso. So, hindi ito nangangahulugan na pababayaan lamang ang taong nakagat. Diba? So, kailangan pa rin siyang ma-assess sa healthcare facility. Next, rapid dog will show symptoms, die within 10 days. So, ang dahilan kung bakit may 10-day observation period ay dahil kung ang aso ay naglabas ng rabies virus sa saliva sa panahon ng kagat, inaasahang magkakaroon ito ng clinical signs o mamamatay within the observation period. So, ang mga maaaring makita ay pagbabago ng behavior, pagiging aggressive o sobrang tahimik, excessive salivation, or difficulty swallowing, pwede ring paralysis o sudden death. Okay? Next, do not delay PEP while waiting. So, isa ito sa pinakamahalagang prinsipyo sa rabies prevention. So, hindi dapat hintayin muna matapos ang 10 days bago magpa-PEP, lalo na kung category 2 or category 3 exposure. So, ang delay sa vaccine ay maaaring magbigay ng pagkakataon sa virus na makapasok sa nervous system. So, the decision to start PEP should be based on exposure assessment, not only on animal observation. Okay, next.
If kung malala, go to the nearest hospital. Kung wala silang anti-rabies, ire-refer. But, kapag wala kasing anti-rabies with that specific clinic, ganon, or hospital, pwede muna nilang turukan ng tetanus toxoid. Tapos, ire-refer nila. Okay? So, kung malalim ang kagat, maraming sugat, may pagdurugo o nasa high risk area ang exposure, kailangan dalhin agad ang pasyente sa pinakamalapit na healthcare facility. So kung ang unang facility ay walang available na anti-rabies vaccine or rig, sila ay magbibigay ng referral sa mas mataas na center na may available na service. So ang mahalaga ay hindi ma-delay ang management. So class, dito sa Cagayan, may mga designated facilities na nagbibigay ng rabies prevention services tulad ng Animal Bite Center at ilang rural health units or sa mga RHUs natin na may available na anti-rabies vaccine. So, depende sa supply at local program. So, may mga referral systems din upang matulungan ang mga pasyente na makakuha ng tamang management. Kaya mahalagang malaman ng community kung saan sila maaaring pumunta pagkatapos ng dog bite exposure. Okay? So dito sa Cagayan, meron tayo dito sa Provincial Capital at sa Animal Bite Center ng CVMC. Okay? Tsaka may mga other RHU din tayo na may anti-rabies vaccine. Yan, safety of anti-rabies vaccine. For the modern vaccines, very safe. So, yung modern anti-rabies vaccines ay dumaan sa maraming studies at ginagamit worldwide dahil napatunayang safe at effective ito. So, ang mga dating maling paniniwala na delikado ang rabies vaccine ay hindi na naaangkop sa modern vaccines na ginagamit ngayon. So, ang benefits ng vaccination ay mas mataas kumpara sa possible side effects. Then next, rare death, severe allergic reaction or unmanaged pre-existing illness. So, ang severe reactions mula sa rabies vaccines ay napakabihira lamang. So, tulad ng ibang vaccines, maaaring magkaroon ng mild side effects tulad ng pain sa injection site, mild fever, or discomfort. So, serious complications ay rare at karaniwang nauugnay sa severe allergic reaction o ibang medical conditions na kailangang ma-assess ng healthcare provider. Next is benefit far outweighs risk. So, mas malaki ang protection na ibinibigay ng rabies vaccine kaysa sa possible risk nito. So, dahil ang rabies ay halos palaging fatal kapag nagkaroon na ng symptoms, so ang prevention through vaccination ay napakahalaga. Kaya ang recommendation ay huwag matakot sa vaccine at huwag ipagpaliban kung ito ay indicated. For the WHO prevention strategy, mass dog vaccination, hindi bababa ng 70% coverage. So, isa sa pinakamabisang paraan para mapigil ang rabies ay ang pagbabakuna sa malaking bahagi ng dog population. So, kapag mataas ang vaccination coverage ng mga aso, nababawasan ang transmission ng rabies virus sa animals at humans. So, ang goal ay magkaroon ng community protection kung saan mas mababa ang chance ng outbreak. Next is immediate access to PEP. So, mahalaga na ang mga taong na-expose sa rabies ay madaling makakuha ng PEP services. So, ang mabilis na access sa vaccine at proper wound management ay nakakapigil sa development ng rabies. Kaya, kailangan magkaroon ng awareness kung saan matatagpuan or kung saan yung mga animal bite centers natin at healthcare facilities natin. Next is public awareness on rabies prevention.
So, ang education ng community ay malaking bahagi ng rabies prevention. So, kailangang malaman ng mga tao na hindi dapat gumamit ng traditional remedies. So, hindi dapat hintayin ang symptoms at kailangan agad magpa-consult pagkatapos makagat. So, prevention starts with correct information and proper actions. And last is goal. So, ang goal is zero human rabies deaths by 2030. So, ang WHO goal na zero human rabies death by 2030 ay nagpapakita na ang rabies ay isang disease na maaaring tuluyang mapigilan. So, sa pamamagitan ng vaccination ng dogs, mabilis na PEP access, responsible pet ownership, at health education, possible nating mabawasan hanggang tuluyang mawala ang human rabies death. Yan, rabies diagnosis in dogs. So, how is rabies confirmed? So, rabies is confirmed by testing the brain tissue. So, ang rabies sa aso ay hindi maaaring makumpirma sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa itsura, okay, o behavior ng hayop. So, ang definitive diagnosis ay ginagawa sa pamamagitan ng laboratory testing ng brain tissue. So, ito ang pinaka-accurate class na paraan upang malaman kung ang aso ay infected ng rabies virus. So, kapag ang virus ay nasa nervous system, ang brain tissue ang pangunahing bahagi na sinusuri dahil dito matatagpuan ang rabies virus. Kaya sa veterinary medicine, ang examination ng brain tissue ang ginagamit bilang confirmatory test para magkaroon ng final diagnosis. Okay? So, the test is performed only after the dog has died or has been euthanized. So, ang rabies testing ay karaniwang ginagawa lamang kapag ang aso ay namatay na o kinakailangang i-euthanize. Okay? Parang humanely put to death. Ganon. Dahil kailangang makuha ang brain tissue para sa examination. So, hindi ito ginagawa sa buhay na aso dahil ang standard diagnostic method ay nangangailangan ng sample mula sa nervous system. Okay? So, kung ang aso ay available at healthy pagkatapos ng kagat, hindi agad ito pinapatay. Sa halip, sinusunod ang proper ang proper 10-day observation period upang makita kung magkakaroon ito ng signs ng rabies. Sir, paano po yon? Ano yon? Parang dinadala or 'di ba pinuputol yung ulo ng aso at pinapadala para ipatest sa laboratory. Okay? Next is visual inspection. Alone cannot diagnose rabies. So, hindi sapat ang simpleng pagtingin lamang sa aso upang masabing may rabies ito. So, kahit ang isang aso ay mukhang normal, possible pa rin magkaroon ng exposure risk depende sa situation. So, at yung ang isang aso naman na aggressive o kakaiba, ang behavior ay hindi automatic na may rabies dahil maraming ibang dahilan kung bakit nagbabago ang kilos ng hayop. Okay, so kaya mahalaga ang laboratory confirmation. Okay, so ang diagnosis ay dapat nakabase sa proper testing at hindi lamang sa observation ng itsura ng aso o behavior niya. Yan, laboratory testing. So, brain tissue is collected by trained personnel. So, ang pagkuha ng brain tissue specimen ay hindi basta-basta ginagawa ng ordinary na tao. Okay, so ito ay sinasagawa lamang ng trained personnel tulad ng veterinary professionals o authorized laboratory personnel upang masiguro ang safety at accuracy ng sample collection. So, mahalaga ito class dahil ang rabies virus ay maaaring maging panganib sa taong humahawak ng specimen. Kaya, kailangan sundin ang proper safety precautions, personal protective equipment or yung PPE natin, or nila, I should say, at recommended protocols upang maiwasan ang accidental exposure. Next, the specimen is transported under proper conditions. So, pagkatapos makuha ang brain tissue sample,
kailangan itong maipadala sa laboratory sa tamang condition upang mapanatili ang quality ng specimen. So ang maling transport o improper handling ay maaaring makaapekto sa result ng laboratory test. So kaya may sinusunod na protocols class tungkol sa packaging, labeling, mga ganon, documentation, at transportations. Okay, so ang coordination sa veterinary office at health authorities ay mahalaga upang maging maayos ang process mula sa collection hanggang testing. Next is the direct fluorescent antibody or the DFA. DFA test is the standard test for rabies diagnosis. Okay, so yon ang DFA test or a direct fluorescent antibody test ang isa sa pangunahing standard laboratory methods, okay, para i-confirm ang rabies infection. So, yung test na ito, class, hinahanap ang presence ng rabies virus antigen sa brain tissue sample gamit ang fluorescent antibodies. Okay? Kapag positive ang DFA test, nangahulugan ito na nakita ang rabies virus component sa specimen. So, ito ang ginagamit na basis para magkaroon ng confirmatory diagnosis. Okay? And where is the specimen sent? In the Philippines. Okay. So, the reference laboratory natin, brain tissue specimens are sent to the Research Institute for Tropical Medicine or the RITM or other Department of Health or the OH designated rabies laboratories for confirmatory testing. So sa Pilipinas, class, ang rabies specimens ay ipinapadala sa mga accredited o designated laboratories para sa confirmatory testing. So, yung RITM ay isa sa mga kilalang reference laboratories na nagsasagawa ng testing para sa rabies. So, hindi lahat ng hospital o local facilities ay may kakayahang gumawa ng confirmatory rabies testing, kaya kailangan itong ipadala sa specialized laboratories. So, ang purpose nito ay magkaroon ng accurate result na makakatulong sa public health response at disease monitoring. And lastly, specimens are usually coordinated and submitted through the city, municipal veterinary office, provincial veterinary office, or the Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory or the RADDL under the Bureau of Animal Industry depending on the local protocol. So sa local setting class, hindi basta ipinapadala ng isang tawong specimen sa laboratory. So karaniwang dumadaan ito sa proper government channels tulad ng city or the municipality veterinary office, provincial veterinary office, or regional animal disease diagnostic laboratory na bahagi ng veterinary disease surveillance system. So, ang veterinary offices ang responsible sa animal-related concerns tulad ng suspected rabies cases sa aso. So, sila ang nagko-coordinate ng specimen collection, transport, at submission para masiguro na nasusunod ang tamang process. Okay? Important reminder for community and healthcare workers. So, rabies diagnosis cannot be based only on symptoms or behavior of the dog. And do not also attempt to capture, kill, or handle a suspected rabid animal without proper assistance. Okay? Yan. Key takeaways. Rabies, deadly but preventable. And follow the WHO exposure categories. Wash, antiseptic, health facility, so immediate steps, and never delay or skip PEP, and educate the community. So, as I end my video lecture, I hope you learned the importance of proper first aid, early consultation, and rabies prevention. So always remember, class, that knowledge is not only for exams, but it is a tool that can protect and save lives. So I am your Sir TJ saying, a responsible nurse does not only treat the patient,
but also educates, prevents, and protects the community. Continue learning, stay committed, and always carry the heart of a future nurse. Stay safe, everyone.